So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening. Pumuli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And guys, so yun talaga, no? Yung inaabangan natin kaninang hapon ay talagang hindi nag-attend or hindi nagpakita si Dalaga sa barangay po, ano? And kung ano man po yung kanilang dahilan, ay sila na lang po ang nakakaalam po, ano? Pero may mga ano, may mga balibalita na parang hihintayin yata nila na dumating ang Rafi Tulfo in action para mag-attend sa barangay. Pero hindi ako sure dun guys ha. Kumbaga umiikot lang yon na mga bali-balita. Pero meron din mga bali-balita guys na meron silang dumating na bisita po yata, isang lalaki at isang babae. And alam kong kayang-kaya nyo ng hulaan kung sino man po ito, ano. At kung ano man ang purpose ng bisita ay malalaman din natin yan the soonest, no? Pero as of now ay hindi pa po natin alam kung ano ang purpose po nila. Pero meron na rin po tayong idea, syempre. Hindi naman mawawala yon. So yun guys, anyway, hindi po yun mismo ang ating pinaka main topic ngayon kasi napanood ko yung live ni Kuya Val kanina, no? Maaga-aga pa. Around mga 7 siguro ng gabi or 8 yan. And meron siyang sinasabi dito na selos lang ang dahilan. Nako. At si Papa Eds lang daw ang makakapag-resolve rito. Siya lang ang makakapag-ayos ng gusot na ito. Nako, yan ay hindi po natin alam guys ha. Hindi tayo sure kung ano man ito kasi basta lang guys. So disclaimer lang, no. Pinapauna ko na sa inyo na tapusin muna ang buong video na ito bago po tayo mag-comment. Huwag po tayong sa umpisa pa lang ay nagko-comment na kasi hindi po natin yan maintindihan. Kasi hanggang dulo kailangan tuloy-tuloy lang para maintindihan po natin kung ano yung itatakbo ng kwento na ito. No, guys, no, yun lang po. And of course, mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga nananatili na solid Kalingap supporters po. And of course, sa aking mga subscribers. Yan, mega love shoutout po sa inyo lahat. So, samahan po ninyo ako guys at magtuloy-tuloy na po tayo. So, let's go. Edo, na-miss si YP. Uy, sabi. Meron pa bang wifi hanggang ngayon guys? Bakit sinasabi ni Kuya Val dito na na-miss si wifi? Di ba matagal na naging sarado? Bakit wifi ang sinasabi ni Kuya Val dito? So, sundan natin ang kwento guys. Ayaw ni Eds na malungkot ang YP niya po. Na ano siya po, na mabigat ang kanyang damdamin. Grabe. Okay lang daw na tawagin siyang manyakon ng YP niya. Uy. Basta siya lang ang mamanyakin niya. Sabi ko, Papa Eds, okay lang. Naku. Ano yan, Kuya Val? Okay lang daw ay Papa Eds na tawagin siyang manyakol. Dalaga po, ano? Basta, yun, ayokong bigkasin eh. So yun guys, narinig nyo naman siguro po yung sinabi ni Kuya Val guys. Pero, basta medyo ako ay, natatawa guys sa dinidiscuss ni Kuya Val. Kasi nakikita ko yung mga sa comment section guys, oh. Ang dami rin tumatawa. So, nung una, hindi ko maintindihan bakit ang daming tumatawa. May mga ano po sa comment section sa live ni Kuya Val, no? And lately, naintindihan ko na kung bakit tumatawa sila. And mamaya malalaman po natin mamaya, guys. So, tuloy-tuloy lang natin. Na tinawag ka ni YP na manyakon, ay okay lang yan, Papa Val. Aray ko. Kung siya lang naman ang mamanyak. Pero sa totoo lang, guys, no? Yung tawagin ng isang tao, kagaya ni Dalaga, tinawag niyang ganon, si Kalingap Edu sa national TV. Ano kayang naramdaman ng mga magulang ni Kalingap Edu po, ano? Kasi yan ay isang malaking katanungan. Siyempre, para sa akin ay hindi maganda sa pakiramdam po, ano. Yun lang. So, tuloy natin, guys. Ko, walang problema yan. Tanggap niya po. Tanggap niya.
Tanggap niya. Pero namimiss daw niya si wifey niya. Ay! Grabe, paano kaya nalaman ni Kuya Val na nami-miss niya si wifey niya? Naku, mukhang nagkikwentuhan kaya sila, guys. Tuloy Sinabi sa sa akin ha. atin. Sinabi sa Ay, akin. sinabi. Kasi Grabe. kajuwa na pala sila. Ala, Kajuwa na pala sila. 1 year na magjuwa pala. oy, one year, one year na mag-jowa yung dalawa. Grabe yung tong revelasyon ni Kuya Val na ito, guys. Naku, 1 year na. Totoo kaya yun? Well, kayo na bahala dyan, guys. Comment nyo na lang kung ano po yung nasa inyong isip po, ano, kung totoo na mag-jowa yung dalawa. At 1 year na nga sila. Naku, bago to nga. Sinabi sa akin. Gusto yung mga chat, babasa ko sa inyo. Yan ang mga Ala, chat sige, dito. sige, Kuya Val. Meron din ako ipapabasa sa inyo. Pero wag na. Actually, marami ring nakarating sa akin, guys. Eh. Pero matagal na ito. Kumbaga, nung ano pa lang, nung nag-broadcast si Red Zen, nung umpisa ng kaguluhan. May mga dumating sa akin na mga mga conversations, mga ganyan. Pero alam niyo naman, guys, pag ako yung binibigyan ng mga ganyan, never ko nilalabas. Never. Never talaga. Pag sikreto, sikreto. Ganun po tayo, guys. So, tuloy. Magjuwa na, 1 year. Bihira yan. Alam naman, aminin na sa kamera. Pwede, ano? Pwede, pwede. Pwede nga naman na kahit magjowa na, ay hindi nila aminin sa harap ng camera. Pero minsan, di ba, may mga nasasabi rin sila na magjowa sila, yung mga ganyan. O akala ko ay mga ano lang yun, mga joke lang o pakilig. So, totoo kaya to, sinasabi ni Kuya Val, guys. Bakit maraming tumatawa sa comment section? Ikaw ba, aminin mo sa kamera, magjuwa kayo? Siyempre hindi. Mhm. Kaya naman po Pwede. hindi dapat manyak yung sinabi ni Dianse. Uy, ay ano dapat? Ang daming ano nito si Kuya Val ngayon, ang daming mga binubulgar. Hindi daw dapat manyak ang sinabi ni Biancy sa national TV. Ano kaya? Dapat, attorney, yung pamangkin ni Kuya Bal, nagsisilos ako. Yun dapat. Nako, medyo mahirap, ano yun. Mahirap sabihin sa national TV yung gano'n. Kumbaga magiging katawa-tawa naman kapag gano'n na po ano. Pero bakit kaya nasasabi ni Kuya Bal ito, guys? Teka lang ha. At tuloy muna natin para malaman natin, guys. Hindi manyak. Siyempre pag sinabi niyong nagsisilos ako, babalik sa kanya. Pagtatawanan siya, ay kaya man pala, Yun, sabi ko na nagpatulpo nga ka at ba? nagsisilos ka. Ganun Okay. yun, mga kaibigan. So, nandiyan na yan. Ano gagawin natin? Hindi nga naman maganda yun, no? Dahil nagsiselos, ay kailangan na i-broadcast sa national TV ang kanyang pagsiselos. Hindi nga naman maganda. Well, okay. May katwiran. Sige. Hmm? Ipaubaya na lang natin sa may kapal. Yung Ayun. damdamin nila. Pwede. Mhm. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kaya magjowa kayo. Bahala daw sila sa buhay nila. Sila magjowa sila. Nako, at mukhang naano na si Kuya Val, guys, ha. Kumbaga, iba itong revelasyon nga ni Kuya Val. Bakit pero kung titingnan nyo, guys, ha, tingnan nyo yung sa comment section. Bakit ang daming, parang yung mga asul, mga tumatawa po, guys. Tsaka pati yung mga berde, tumatawa rin pala yun. Ano kaya nakakatawa? Dinamay niyo pa kami. Yung pala, serious lang ang dahilan. Ayun lang, masaklap, no? Nadamay pa si Kuya Val. Ang dahilan pala ay selos lang at kailangan pandalin sa Raffy Tulfo in action. Sabagay, guys, no, kung napansin niyo yung huli na session doon sa Raffy Tulfo in action, nung si Kuya Val naman po ang nagpunta ron, supposedly matatapos na yung pinag-uusapan.
Kaya lang may pinahabol po si Viancy. Kasi nag-uusap na si ano dun eh, si attorney Ina at saka si Ma'am Shari, no? Nag-uusap na sila doon tapos biglang may ipinahabol si ano, si Dalaga, may ipinahabol siya na salita. At ang sabi ko, natatandaan nyo guys, no? May pa ganun-ganun pa. Kaya alam mo Kuya Bal, kaya ako nagpatulpo dahil ang pamangkin nyo, nyak, parang ganun. So, yun talaga, no? Yun talaga yung pinaka main purpose talaga. Hindi nga pala talaga si Kuya Bal. Pero bakit siya yung ano? Siya yung pinutulpo. Dapat si Papa Eds, no? Pinahabol talaga yun eh. Kung napansin nyo lang, nasa dulo na eh. Nasa dulo na, di ba guys? So yun, at tuloy muna natin ito. Dinamay niyo pa ako. Yun pala ang Yun dahilan, lang. silos lang pala. Nagtuga po, nagsabi na. Ayun. Nagpunta kami doon, nagsabi na sa akin. Medyo matamlay yung pagkasalita. May Mhm. pagkadismaya. Wag na, Kuya Bal. Ako nang bahala dyan kay Biancy. May tampo na sa akin kasi yan. Kasi nagsisilo sa akin Bakit? yun. Bakit nagsiselos? Ano, sino-sino mga pinagsiselosan? Ang sa akin pagkakailam, ano, si M, di ba? Yun yung sinasabi nila before. Pero sabi naman, wala naman daw yun. Baka may alam pa si Kuya Bal na pinagsiselosan nitong si Dalaga bukod kay M, guys. Akala siguro niya lahat ng babae jowa ko. Silos lang po mga kaibigan. Lahat Anong ng gagawin ko? babae. Ha? Ibig sabihin, napakaselosa. Grabe, mahirap yun Baka mamaya, pagka matingin ka lang, mapatitig ka lang sa ibang chicks na makasalubong ninyo habang naglalakad kayo, bigla ka na lang didibdiban, no? Grabe, parang na-experience ko yun Kaya ako natatawa. Sige, tuloy natin guys. Bago ako ikwento yung sarili ko. Wala. Sabi ni AIDS, papaidaw. Uwi na ako, Papa Bal. Lulungkot ako. O paano? Kawasa't ikaw ay di ka nagtino eh. Chick boy? Bakit nasabi ni Kuya Bal yun na ikaw hindi ka nagtino So, ewan ko, bakit may mga tumatawa pa rin sa comment section? Natatawa kaya sila sa pamamaraan ng pagkikwento ni Kuya Bal o nakakatawa yung kanyang ikinikwento? Kumbaga baka maraming hindi naniniwala, no? Tingnan natin. Huwag pala kayo, tapos kung sino-sino ang... Sabi naman po, di man yun. Alam mo naman ba ako ay may mga beneficiary, may mga Oh, pamangkin ako mga dalagita, okay. mga pinsanin. Pinagsisilusan baga. So yun. Nako, lahat pala yun ay pinagsesolosan. Pati mga beneficiary. Sabagay, halos puro chicks ang mga beneficiary ni Papa Edswa, no? Mhm. Nako. Lagot tayo dyan. Nako po, puro chicks. And may beneficiary siya doon na ano. May tsura, no? May tsura. And ngayon parang binalikan na rin ni Papa Eds si Tinay. Kahapon po yata yun napanood ko at na meron silang prank kasama si J. Brad tsaka si Kuya Miel. So yun po, mukhang ibabalik na niya. Mukhang ibabalik. I'm not sure yet kung ibabalik. Pero pinuntahan na Diba? Kung babalik pa si Tinay na magiging beneficiary ni Kalingap Edu. So yan guys, story natin. Sige na, bahala ka na. Ikaw na magpaliwanag. Kung nakasalubong, magduman ka naman sa ano, sa bahay po nila. Kung kaya mo. Yun ang pinaka the best, no? Yung suyuin niya si Dalaga. Puntahan niya doon sa bahay po nila, no? Hindi lang once. Kailangan kapag gusto mo kasing manuyo, guys, hindi yung minsanan, hindi madadala sa minsanan. Kapag ganyan nakatindi yung galit ng isang babae kasi umabot na sa kung saan-saan na kalayo na, di ba guys? Baga malalim na yan So, mahirap-hirap ng ano yun yan. Suyuin, matinding sakripisyo na ang gagawin diyan, 'di ba guys? Kasi damay-damay na, dami na nadamay Ah,
Basta ako po, sinabi ni AIDS, yung lahat na sila'y magjowa, 1 year na. Walang break up. Oy, No break up. Silos. 1 year na. Tapos walang breakup, walang formal breakup. Ibig sabihin, hanggang ngayon sila pa rin. Kaya lang magkagalit. Selos. May nagseselos at may pinagseselosan. Nako, matinding revelasyon to guys. Kumbaga, totoo kaya to? Parang, ang dami kasi guys Lagi ako tumitingin sa comment section. Ang dami ganun tumatawa No? Kumbaga, parang unbelievable. So, tuloy po natin. Silos na po ang nangyari. Silos na po. Selos. Sabi ko, bahala ka na dyan, AIDS. Hindi na ako makikialam sa inyo. Uy, Bahala ka na dyan. so, ibig sabihin, give up na si Kuya Val, guys. Kumbaga, hindi na niya itutuloy yung mga plano na patulfo, pabarangay, yung mga gano'n. Ibig sabihin, yun ba yun, guys? Na hindi na siya makikialam kasi selos lang naman pala. At idinamay pa siya. Yun ang matindi ron Actually, guys, no? Okay lang naman yung bangayan, kumbaga maintindihan. Ang mahirap lang intindihin talaga dyan is yung ipinatulfo si Kuya Val. Alam naman natin, siya yung pinaka-founder. Walang walang kwento ng kalingap, walang kwento ng mga beneficiaries, walang kwento ng mga napabahayan na tulungan, pinag-aral, kung hindi ito inumpisahan ni Kuya Val. Hindi po ba? Kumbaga, binanatan, yung pinakaugat, pinakaugat mismo. Kumbaga sa isang puno, para itumba yung puno ng buong buo, talagang titirahin mo hanggang ugat. Parang ganun po ang ginawa kay Kuya Bal, guys. So yun po guys, no. So yun, hanggang dito na lang and maraming salamat po sa inyo lahat sa muling pagsama sa akin sa vlog na ito and kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, of course, pindutin na rin po yung subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang like buttons. So yan guys, God bless po sa lahat and papalam po muna ako pansamantala. Bye.